Hey guys, what's up? This is Jonathan Orbudan. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. Now, if you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tanchong, and visit my blog. It's www.ilovetanchong.com. Marami kasi nagtanong sa akin kung how was your multi-cooker na sobrang liit na binili ko sa Lazada, gumagana pa ba? May mga nag-comment na mga ganon. So sabi ko, gagawa na lang siguro ako ng after siguro na mga ilang months after ko magamit at matest ang durability niya. Napagdesisyonan ko na gagawin ko siya ngayon. I think I'm using that already for almost 6 months now or more than 6 months na. It's going to be enough para masukat ko yung durability and at magiging rigid yung review ko. Just a disclaimer, hindi po ako bayad, hindi po to sponsored post. This is only based on my experience. Nasa sa inyo na kung paniwalaan nyo ako, but I don't want to sacrifice my integrity on giving you a false hope when it comes to product kasi gusto ko as much as possible, honest ako na mag-review kasi sayang din naman ang pera nyo kapag binili nyo ang product na ito kung hindi naman worth it para sa inyo. So especially in this amount na 399 yata to. Pero for me, that's kinda cheap naman in comparison to mga branded na multi-cooker. So, just to give you a heads up guys, ito po ang ating i-review ngayon. In-depth review after 6 months kong paggamit. Kung natandaan nyo guys, nabili ko to 6 months ago. Isang portable na pang micro-living lang din na multi-cooker. So, titingnan lang natin yung loob. Oh. So, ito yung panghalo natin. Hindi pwedeng mawala to. Or plastic, but not metal para hindi magasgas. So, this spatula is wooden spatula. Pwede na ako magsigang. Pwede ako magsigang. Or kahit anong pwedeng lutuin ko dito, guys. Non-stick siya. Excited talaga ako nito para i-unbox. At hindi ko na siya masyado talagang na-review. Na-unbox ko to una. Yung pangalawa kong video naman ay tinest ko siya para magsaing. Kanin. So, mayroon tayo isang tasang bigas. Kuha tayo ng tubig, guys. Isang tasang tubig. Bilis niyang ilipat. May sunog na nga, oh. Yan na po ang ating kanin. At para magluto na ginisang gulay. Ganyan lang. Pang flavor. Ito sa ating cauliflower para siyang fish fillet ang dating. So mamaya na siya. Yan lang muna siya. Luto na ang ating sibuyas. Sunod natin ang bawang. Chinek ko yung binilhan ko nito online. Wala na yung link kung saan mismo ko siya binili. Pero pwede kayong mag-check nito sa Lazada. Lagay nyo na lang small multi-cooker, ganyan. Lalabas na to red. May mga ibang variants na kulay nito. Like merong pink, merong white, mga ganon. So ito kasi yung pinakasikat yung red. Kasi pag sinearch mo, red agad ang lumalabas. At saka ito lang yata yung available na kulay nung binili ko to dati. When it comes to price, this was amounting like 300 pesos. Ngayon 450 siya kapag may kasamang steamer, pero nung binili ko to walang kasamang steamer, yung bilog sa taas wala siya. So 300 pesos to siya nabili ko that time, and then ngayon nasa 350 na siya. Basta nga 300 to 400 na siya ngayon. Parang affordable na rin naman siya kasi parang kasing presyo lang siya ng parang nagpa-massage ka lang, di ba? Ganun din naman mga presyohan ngayon ng isang oras na massage. So parang maikukumpara ko siya dito, but in this kind of appliances kasi merong brand ngayon na Lowpol. Lowpol yung pangalan niya. Tinatakan lang dito sa harap. Pero parang feeling ko ito din yun, tinatakan lang nila. At then may generic lang kasi ito eh, walang brand. It's made sa China. Generic lang siya. Wala talagang brand siya. I suggest na bilhin nyo yung generic kaysa dun sa branded. Kasi yung branded parang ito talaga tapos tinatakan lang. Mag-check na kayo sa Lazada kasi nga I don't want to provide you specific links kung saan ko siya binili. Kasi ayaw kong sisihin nyo ako, baka mamaya sira yung makuha nyo or hindi naman quality. Kayo nang bahala. Pero itong experience ko na
isi-share ko ngayon, based lang naman sa mga kaganapan na opinion ko na na-experience ko dito sa mismong cooker na to. Perfect siya kasi nga maliit yung unit ko, and then you can just easily grab this anytime kung gusto mong magluto, magprito ng tuyo, magprito ng itlog. Ginagamit ko to. Marami na siya. When it comes to functionalities, sobrang worth it siya sa 300 pesos na binili ko talaga, guys. As in, I can bet my life kung hindi nyo to magugustuhan. Hindi ko to in-endorse dahil binayaran ako or something, pero in-endorse ko to dahil alam ko na valuable tong content na to para sa inyong mga followers ko. So, magagamit nyo to talaga, lalo na kapag estudyante ka, or di naman kaya nasa apartment ka, or you own a small or tiny apartment condominium unit just like where I am currently living. So, perfect siya. Mostly naman yung mga taga-subaybay ko na nanonood ko, mostly naman taga-urban living or mga estudyante or mga young professional na hindi naman araw-araw nagluluto. Parang ayaw naman nila mag-purchase ng mga kalan talaga, ng mga pang hardcore talaga na lutuan. Kasi especially kung ganitong kondo lang naman maliit, mga multi-cooker talaga ang perfect na kailangan yung bilhin para sa in proportion sa pangangailangan nyo. And this is perfect for my needs din naman. So, kung ganyang lifestyle, katulad nyo talaga ako na yung lifestyle ay very fast pacing, ganito, perfect to kasi nga, isaksak mo lang siya, isasaksak mo lang siya, and then, ang bilis niyang uminit, dalawa lang ang ano niya, 1 at saka 2. So, pag 1, medium heat, i-off mo yung gitna, and then yung sa kaliwa ay sobrang init. Sobrang bongga siya, and then after 5 months or 6 months yata, basta yung sa sobrang tagal ko ng paggamit, tingnan nyo guys, wala pang kaskas. Well, I think naman na natuto na rin siguro ako sa mali ko na wag talaga gumamit ng yung sponge na green side. Yung green side, wag kayong gumamit kasi ceramic coated po ito or Teflon, yung non-stick. So, pag ginamitan mo to ng magasgas talaga siya, magagasgas talaga siya. And then, at the same time, kung gagamitan mo siya ng metal products like kutsara, or panghalo mo or yung spatula mo or is metal, well, magagasgas talaga siya. So, good thing naman, nung binili ko to, meron siyang spatula na wood, kaya bongga na to. Yun yung ginagamit ko talaga pag nagluluto ako. So, ang ginagamitan ko siya, marami na akong pinaglulutuan nito. Nagluto na ako ng fried chicken. So, hayaan lang nating maluto yan, guys, dahil hindi natin pwedeng bawal. Nagluto na ako ng fries. Nagluto na ako ng ginisang or ginataang munggo. So, ilagay na natin yung tubig na may konting asin, paminta at patis. At ilalagay na natin. Ilagay na natin natin siya na maluto yung, or initin na lang natin, pakuluin para bumaba yung tubig. And then, gusto ko kasi malata yung munggo para masarap siyang ibahog sa kanin. So, there. Nagsaing na ako dito. Nagluto na ako ng mga lumpia. Nagluto na ako dito ng pancake. Sobrang dami ko na talagang naluto dito. So, I think bayad na yung 300 pesos na kung i-compute natin siya sa depreciation value, nabayad na. Parang anytime soon, kung ibagsak ko to ng sasadyain kong pagbagsak, okay na ako dahil bayad na siya. Parang naserbisyuhan na siya sa worth na 300. Pero, ba't ko naman babasagin? Dahil hanggang ngayon gumagana pa rin siya. Itatabi ko lang siya kasi since meron naman ako nabiling kalan, and then yung maliit din na lutuan na ganito na pang induction cooker. Ito, pwede ko siyang pang prito, ganyan. At least magagamit ko pa rin siya. Perfect siya, guys. And I'm very thankful kasi after kong i-upload yung nagluto ako ng ginisang gulay, ang daming views, and then ang daming comment. Marami naghahanap ng link kung saan ko daw binili. Then, nilagay ko yung link sa description below. Expired na siya, wala na yung mismong seller, wala na siyang ganito. Pero marami pa kayong makahanap na ibang reseller sa online na ganito. Kayo na ang bahalang maghanap. Ayaw kong magbigay mismo kasi gusto ko lang talagang i-share sa inyo dahil alam kong magagamit at worth it siya for me. Hindi ko siya pwedeng i-keep lang sa sarili ko na, okay, hindi ko na lang to i-share yung feedback ko kasi okay, kasi tapos ko rin naman naka-upload na ako ng video, pero sabi ko after 6 months gagawin ko to dahil alam ko na yung gagastusin nyo worth it talaga siya sa product na to. Hindi ko to in-endorse dahil binayaran ako, pero talagang gusto ko rin na maging valuable yung content ko para sa inyo dahil alam ko makakatulong sa inyo to. So,
When it comes to quality, bongga siya. Questionable siya dahil made in China and then generic siya nung una. Kaya kinakabahan ko. Kaya ang depreciation span of time lang na nilaan ko dito ay parang 6 months lang. Pero hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. I think gagana pa to ng ilang taon siguro kung ayusin ko lang. And then, hinuhugasan. Marami rin kasi nagtanong kung paano ko siya hinuhugasan since electric siya. Ang ginagawa ko, para siyang water resistant. O tama, para siyang water resistance, and wag lang sigurong basain dito sa likod dahil may mga butas-butas. Wag mong iganon sa tubig yung likod kasi pupunasan mo lang. Ang ginagawa ko kasi pinupunasan ko lang yung paligid, ganyan, and then ito lang yung hinuhugasan ko sa loob. Yan yung, tsaka hindi naman mahihirapan ka mahugas kasi non-stick siya kahit masunog yung pagkain. Carry lang dahil papatuluan mo lang ng tubig, iwa-wipe mo lang na ganon, sobrang bilis niyang maglinis. And then may mga nag-PM nga sa akin, yung isa kong kakilala dito sa unit, napabili dahil nung napanood niya yung mga niluluto ko gamit nito. Sobrang nainganyo silang bumili. Sabi ko, ay good buy yan. Buti na lang bumili ka dahil nga sobrang sulit siya and then magagamit mo talaga. So, since na-notice ko lang siya, hindi even yung kasi meron tong iron rod or yung heating rod sa loob, yung parang bilog, doon behind dito, nandito siya sa loob, na yun yung nagbabaga para kumunik dito sa teflon dito at yun yung mag-iinit. Hindi lang pantay guys, kasi ito nasusunog siya. Mas nauna tong nasusunog or nag-iinit kaysa dito sa side na to. Kaya if you're going to use this to cook a omelette or pancake, yung dito na side dito, naluluto na, dito hilaw pa. Tapos iikutin ko na lang siyang ganon kasi pwede mo naman siyang slide na ganon sa kahil non-stick na. Iikutin ko na lang yung mismong niluluto or yung omelette or yung itlog na sunny side up, mga ganon. Wag lang masunog sa side na to pero ito talaga yung problema ko, yung side na to hindi siya pantay siguro yung pagkaka-install or mas umiinit dito dahil nandito yung kuryente, hindi talaga equally distributed dito sa buong bilog dahil dito makikita nyo, ayan kung titingnan nyo ito sunog na yan yan, sunog yan banda na yan dahil ito yung parating nag-iinit and then dito. Pero in total naman, kung sabaw ang lulutuin mo, kumukulo naman siya lahat. Like pag ginataang munggo or kahit anong sabaw-sabaw, pwede siya. Pero pag mga omelette-omelette ganon, dito lang hindi pantay siya. Pero iwan ko lang kung baka sa akin lang to, sa product na to, or baka hindi naman sa iba. So, hindi naman kasi pantay-pantay. Iwan ko lang din yung quality control nito. Pero, when it comes to price, hindi na ako magko-question dahil magkano lang naman to, 300 pesos lang naman yung bili ko nito. So, ayun, yun lang naman yung feedback ko guys. Sobrang bongga siya talaga. So, yeah, that's it. Thank you for watching. And again, this has been Jonathan Norbuda saying, keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Oh, juicy niya. Juicy sa loob, crispy sa labas. Perfect. Try naman natin yung balat na part. Yung balat guys, para din siyang normal na talaga, yung lechon talaga na kikiluhin mo. Sausaw natin, lagyan natin ng kamatis. Yan, nilagay ko ng kamatis. Harap. Kamatis, sibuyas. There you go guys, sana nagustuhan.